emote na emote pa naman ako sa pagsasalita, di pa siya narinig. Ang nakakarinig pa rin ako lahat din sa sarili. Ayan. No, inulit ko lang naman yung sinabi ni Sister Mercy, yung magic words na magpakatatag, no, magpakatabang, at laban lang. Kasi nga, maraming pangako si Lord, no. Hintay-hintay lang. Kailangan natin ng patience. Laging patience, perseverance. Yan, napakahalaga niyan sa ating buhay. At kasama mo kami, Brother Robert, kung ano man yung pinagdadaanan. No? So tayong lahat na magkakapatid dito, lahat ay kita ko naman na nararamdaman nating lahat kung ano yung nararamdaman ni Brother Robert. So una sa lahat ay huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi nga Sister Mercy Juan naman, yung kanyang bridge of hope. Di po ba? Kailangan yung pag-asa, nandun pa rin, looking forward and moving forward. Laging pasulong, no? Hindi paurong. Kasi pag umurong tayo, ibig sabihin, surrender, sumusuko na, tumataas na ang mga dalawang kamay, di ba? Suko na po ako, Lord. Hanggang kailan ba ito mangyayari sa aking buhay? No? Pero kahit gumaganyan ka, patuloy pa rin yung pag-asa mo dahil meron ng covenant di ba? Meron pakikipagtipan ang Panginoon sa atin. So, siya rin ang nagsasabi, di ba, yung sabi nga, yung sa kaunti nating kakayahan, siya naman ngayon ang magdadagdag doon, di ba? Dahil nga, yung sa kabutihan niya. Sabi pa doon, buong puso, buong buo, buong puso at kaluluwa na ibibigay sa atin ni Lord yung kabutihan na yun. So, huwag nating kalalahanin yung mga present na nangyayari sa atin. Kung hindi, alalahanin natin yung lahat ng kabutihan na ibinigay niya. Na kung tayo man ay nagkaroon ng pagkakamali, so humingi tayo ng tawad sa Kanya at siguro let us ask Him ano yung dapat nating gawin at dapat din nating sundin kung ano man yung sinasabi ng ating Panginoon. No? So, wag din tayong magmukmuk. Si David nga, yan, narinig ko din kay Sister Mercy noong bago pa lang na nawala si Gerson. Sabi niya, yung kay David na nag-fasting siya, lahat ginawa niya para mabuhay yung anak niya. Pero nawala pa rin Kaya anong ginawa niya? Hindi na siya nagmukmuk. Maligo siya, nagbihis, no? At nagsaya. Dahil yun ang gusto ni Lord. Kaya huwag lang tayo magmumukmuk sa isang tabi. Sabi nga ni Sister Mercy ay hindi na lumalabas sa kwarto. Ay mahirap yun. At lalong kung ano-anong i-feed sa atin ng jablo dahil pag tayo nag-iisa. No? So tayong gagawa ng paraan. Busog naman tayo sa salita ng Diyos. So let us rejoice. No? Let us have fellowship. Kung kailangan nating lumabas, sabihin lang nyo, tayo lalabas. Kung saan tayo pupunta, sabihin lamang ninyo at tayo nakahanda para tayo magsama-sama. No? Kung ano man, God will provide. Kailangan ng kasama, kailangan ng pag-usap. Tayo para tayo ay mag-usap-usap at magpuri ng sama-sama at sumamba sa ating Panginoon. Okay po. So, meron pa pong gustong mag-advise? Wala na. Okay po. So, tayo po ay mananalangin na at alam naman natin na siguro yung ating mga special request. Ano po? Meron pa po bang iba? Ayan. Kita mo naman, Sister Mercy, maganda pa rin. Isa nga naman. Pag talaga ang maganda yung maganda. Talagang dumanas na ako talaga. Pero lalaban ko. Dahil
Sayang yung kulot mo. Kaya, Ba matuwid. Matutuloy. Oo nga. Gandang magbakulot ay dalawa na agad ang nawala sa akin. Si Brother Siya. Tosh, may hindi nakita ang kulot ko. Yan ang mga aking anay. Matuwid mo Parang na may yun. inuukuran. Sabi, nagpakulot kayo para kayong sabot. Sabi sa akin ni Jeng. Hindi nga, nagpapaganda nga. Yun ang mga alaalang hindi maalis sa puso ng isang ina. Pero kailangan, talagang kailangan lumaban. Brother Robert, maraming nalulungkot pag ganyan ang iyong salita. Ang daming nalulungkot. Isa na kami sa naapektuhan ng iyong problema. Kami baka gusto mo kami pumunta diyan sa inyo at tayo mag-worship. Ay, magsusuka. Pasensya na po kayo. Kahit hindi na po, okay na po. Wala na po akong outlet. Wala na po akong mapagpapasan. Iniiyak lamang. Talagang ganun ang tao. Iniiyak lamang kasi nga tao. Pasensya na po. Oo, wala yun. Dapat lang nasasabihin mo sa amin para lalo kami mag-pray para sa inyo, sa iyong pamilya. Kailangan ka pa ng mga anak mo, kailangan ka pa ng pamilya mo. Maraming pati kami, kailangan pa namin. Amen po, amen. Wala na mag-share ng ating Grateful video. nga po kay Sister Rebecca kasi siya po nag-ano sa akin nag-introduce Pala ng Light yun. of the World. Kaya kasama niyo po ako hanggang ngayon. Ayun. Salamat sa Panginoon. Lalo ayaw na ako with you. Sorry din na Brother Robert kasi minsan galit lang talaga ako minsan magsalita. So, pasensya na kasi ayun kasi yung nakikita kang weak. Gusto ko maging strong ka din, gano'n. Kaya kung minsan, yun nga yung advice ko minsan sa'yo, alam ko medyo masakit. Pero para sa'yo din yung kasi para maging strong ka. Ayokong makita kang naghihina. Yun lang yun. Amen sis, amen sis. Kasi ako nga dito sa inyo din ako kumukuha ng lakas at siyempre sa Panginoon. So, yun nga, kung ano yung naririnig natin, kung ano yung sinasabi ni Lord sa atin, sundin natin. O lahat naman tayo nagkakamali eh. Wala namang hindi nagkakamali, di ba? Pero yun nga, kailangan lumapit sa Panginoon then ask forgiveness. Andyan si Lord. Mabuti siya, mabait. Amen. Mas maano nga siya, mas mabilis siya magpatawad kaysa sa tao, 'di ba? Kailangan lang talagang yung buong puso natin talagang iano natin sa Lord. And then sabi nga ni Pastora Linda kanina, bukas na yung pinto, unlock na, hindi na nakalock, 'di ba? Ikakatok ka na lang. Kakatok syempre bago tayo pumasok sa pinto, kailangan kumatok, 'di ba? Knock and the door shall be open. And then you will find. Ito, isang patotoo ko nga pala. Ito, sasabihin ko sa iyo, testimony ko. Mula nung kay Pastor na ba yun? Si Pastor Dennis ba yun? Yung Alvin o Dennis? Yung nag-preach noon. Talaga ako sobrang tinamaan ko. Kaya, nung kinabukasan lang, talagang yung gabi nila, nag-decide ako sa sarili talaga. Pastor Alvin. Nag-decide ako. Umagahan, gulat ako. Dami ko pasyente, grabe. Dami ko pasyente, laki ng kinita ko nung araw na yung grabe. Sunod-sunod hanggang sa yung itong linggo na to, dire-diretso yung Kaya sabi ko, sige Lord, para mas makatulong din ako at lalaki din ang pangangailangan ng church. At alam ko malaki din ng kahit kaya sabi ko Lord, yung bawat ngayon, hinihimay-himay ko yung mga natututunan ko, yung napapag-aralan natin. Actually, ito, mahirap din sa akin to, itong time na to. Pero sanay na din ako sa ganitong oras. Kaya sabi ko, Lord, talagang no turning back. Ganun, kasi yung nag-stop, dati mo naman ginagawa and then nag-stop ka. Yung ganun, di ba? Ito nga ngayon, minsan pag hindi ako nakaka-attend ng Wednesday, kasi masyado nang late naman din, parang nahanap ko na rin yung oras na yung talagang makarinig. Kasi yung everyday na nakakarinig tayo ng Word of God, palagi tayong may bagong natututunan. Kahit sabihin na alam na natin yung